Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Adelina. So guys, ang isi-share ng lola nyo ngayon ay kung paano alagaan ang aking mga moon cactus. Ang soil mix ko dito guys, hangin, pumice at saka lupa. So ang gawin na lang natin guys, 50% na pumice, 30% na lupa at saka 20% na buhangin. Fast drain po yung water niya. Pero guys, bago ninyo gamitin po ang inyong mga buhangin at saka pumice, hugasan po nating mabuti kasi may mga kahalong simento yun. Kaya kailangan guys, malinis na malinis. Patuyuin ninyo yung tuyong-tuyo bago ninyo ihalo sa lupa. Pag itinanim ninyo walang pat, pag nabili ninyo guys, kailangan dry bago ninyo itanim. Pagkatapos guys, lagay po muna niyo sa shaded area. Mga ilang araw. Makikita naman nyo siguro mga 1 week. Kasi ako guys, katulad nito, nandito na kaagad sa labas. Kasi guys, nakatanim naman na ito nang nabili ko. So pwede na siya sa direct sunlight. Yung iba guys, hindi puro nagda-direct sunlight. Nandun lang po sila sa shaded area. Naobserbahan ko itong aking mga moon cactus guys. Mas gusto nila dito sa direct sunlight kasi mas tumataba po yung kanyang dragon fruit. Nagiging matigas na matigas siya tapos nag-green ng maayos kaysa nandun siya sa shaded area. Dragon fruit, mas gusto nila guys sa direct sunlight. Pag namatay ito guys, madadamay siya. Katulad nung dati ko doon na orange na nabili ko noon. Na nung umuwi ako sa probinsya, wala palang ugat yung pagbalik ko galing sa probinsya, nabubulok na yung dragon fruit niya, nagkulay orange. So hindi ko na guys na i-save yung moon cactus ko dahil naapektuhan na po siya kaagad. So kung makikita po ninyo, naging ganun yung dragon fruit ninyo, ikat na po ninyo kaagad para hindi po madamay kung gusto ninyong ma-save. Pagkatapos, patuyuin po muna ninyo yung pinagkatan ninyo ng ilang araw. So pag makita naman na po ninyo na na-dry na, kailangan kasi air dry pagkaputol, wag munang itatanim. So kung gusto naman po kaagad ninyong itanim guys, i-dip po ninyo sa cinnamon powder. Nagamit ko yung parati pag nagkakat ako ng mga cactus and succulent kasi mas mabilis po siyang maghilom yung pinagputulan natin kapag gumamit po tayo ng cinnamon powder. So dalawa naman po ang choice ninyo. Kung wala kayong cinnamon powder, air dry po muna ninyo ng ilang araw. Pag nakita na yung nag-dry na yung pinagputulan, pwede na po ninyong itanim. Take note po, wag na wag po ninyong itatanim ng basa yung inyong soil mix. Kailangan po tuyo. Kung mga 3 weeks, pwede na po ninyong i-direct sunlight guys. Tapos unti-unti po muna ang pagdidilig ninyo. Sa gilid lang po. Kasi hindi ako guys nagdidilig sa mismong katawan ng dragon fruit. Diyan lang po sa gilid ng paso. Wag po dito sa katawan. Ito po yung ginrap ko nung nakaraang video ko pa, mga ilang buwan na po. Ito po, yan. Ang taba-taba po ng dragon fruit niya guys, at saka ang tigas-tigas. Kasi, buhat nung nilagay ko siya dito sa direct sunlight guys, gustong-gusto niya na nandito siya sa direct sunlight. Nung dinala ko to dito, dahil nandun po ako sa lumang garden, maliit lang po ito guys eh. Nagkaroon siya ng unti-unting sumusulpot na mga babies. So dumami na po yung mga babies niya ngayon guys. Ayan. Ay sorry. Ayan oh. So love nila yung direct sunlight. Pero ako guys, ang ano ko sa inyo, nasa direct sunlight guys, mas mabilis po silang lumaki at mas mabilis po silang magkaroon ng babies kaysa sa hindi masyadong naiinitan. Yung aking unang-unang ginawang grafting moon cactus guys. So mapapansin nyo dyan, nagkakaroon siya ng maliliit na pink. Magiging flower po niya yung maliliit na pink dyan. Magiging 7 na po yung flower niya. Kasi sobrang liit lang nung sinampol. Kasi nga, baka sabi ko mamatay. Kaya subukan ko lang. So, yan na po. Maraming pong salamat sa inyong panonood guys. At huwag po sana niyong kalimutang mag-subscribe. God bless you all. Bye!